Noong bata pa ako, gabi-gabi ako nahihiga sa tabi ng aking ina. Ramdam ko ang init ng kanyang dibdib at mahinang tibok ng kanyang puso. Hindi siya umiiyak, pero alam kong may dinadala siyang bigat. Tahimik ang aming bahay, hindi dahil payapa, kundi dahil may salitang piniling hindi bigkasin. Ang aking ina ay babaeng bihira magsalita, ngunit sapat ang kanyang kilos upang ipadama ang pagmamahal. Ang aking ama naman, isang lalaking laging nandyan, pero parang laging malayo. Hindi sila nag-aaway, hindi rin sila nag-uusap ng mahaba. Ngunit sa pagitan ng kanilang katahimikan, may mga damdaming hindi ko pa noon maunawaan. Habang tumatanda ako, napansin ko ang kakaibang mundo ng aking ama. Mahilig siyang magsulat, mga kwento, mga talata, mga salitang hindi niya kailanman binasa ng malakas. Kapag siya'y nagsusulat, tila doon lang siya tunay na humihinga. Minsan, may nakita akong larawan sa kanyang mesa, larawan ng isang babae. Hindi ang aking ina. May ngiti itong pamilyar pero may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ilang araw ang lumipas, ibinigay ng ama ang larawan iyon sa ina. Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad, tanging katahimikan. Simula noon, nagbago ang liwanag sa aming tahanan. Mas tahimik, mas malamig. Ang ama ay patuloy na nagsusulat, ang ina ay patuloy na nag-aasikaso, at ako, patuloy na nagmamasid. Napagtanto ko na may mga pag-ibig palang hindi ipinaglalaban, hindi dahil kulang, kundi dahil mas piniling manahimik kaysa makasakit. Ang aking ama ay may pagmamahal na hindi niya kayang ipahayag. Ang aking ina ay may pagmamahal na handang magsakripisyo. Walang kontrabida sa kwento naming ito, tanging mga taong natutong piliin ang katahimikan sa halip na gulo. Isang gabi, nakita kong nagliligpit ang ina sa mesa ng ama. Nililinis niya ang panulat, inaayos ang mga papel, at nilagay sa kahon ang kwentong hindi ko pa nababasa. Sa ilalim ng papel, may isang sobre, hindi ko alam kung binasa niya iyon, pero nakita kong nanginginig ang kanyang kamay. Dumating ang umaga na mas maliwanag kaysa dati. Tahimik pa rin ang bahay, ngunit iba na ang katahimikan. Hindi na mabigat, hindi na masakit. Ang ina ay tumayo sa tabi ng ama, hinawakan ng kanyang kamay, at sa unang pagkakataon nagsalita siya, at ang sabi niya, "Sabihin mo sa akin na maaangkin ko na ang kaligayahan ko." Walang sagot ang ama, ngunit tinanggap niya na lang iyon. Ngayon, ako'y mas matanda na, mas naiintindihan ko na ang mga bagay na hindi ko maunawaan noon. May mga pag-ibig palang hindi para sa atin, may mga pangarap na kailangan pakawalan, at may mga damdaming mas piniling ilibing sa katahimikan ng lupa. Ngunit hindi iyon kahinaan, iyon ay tapang. Tapang na piliin ang kapayapaan, tapang na piliin ang sarili, tapang na magmahal kahit masakit. Kung may matututunan man ako sa aking ina, ito yun. Huwag mong ikulong ang iyong puso sa isang kalungkutang hindi mo naman nilikha. At karapat dapat kang maging masaya. At kung may matututunan man ako sa aking ama, ito yun. Ang katahimikan ay may hangganan. At ang mga salitang hindi binibigkas ay may bigat na dala-dala habang buhay. Ito ang kwento ng isang pamilya, hindi perpekto, hindi maingay, ngunit totoo.